Hi everyone! So dito tayo sa introduction. So we will be learning about how to be an Etsy print-on-demand manager. So 3 years ko na po itong ginagawa and you can earn up to $10 per hour. May mga iba, mga Etsy print-on-demand managers sa ibang bansa and they earn $15 per hour. Meron ding nasa 40, ganun. So, pero parang ito lang yung kaya kong explain or panindigan. Pwede namang gawin yung $15 per hour kapag expert na talaga kayo. Pero sa atin na nagsisimula pa lang and siguro ito na muna sa ngayon. And then kapag expert na tayo, siguro pwede nating taasan for $15 or 20, ganun. Okay. So, what is Etsy muna? So, sa mga hindi nakakaalam, it is a global online marketplace founded in 2005 that specializes in handmade, vintage, and unique craft items. It connects creative independent sellers with millions of buyers looking for personalized items, jewelry, home decor, and digital products. Unlike large retailers, Etsy focuses on creative and unique goods. Okay. So yung Etsy is pang worldwide siya. Pero their only focuses on unique or handmade goods. Yun siya. Okay. So different types of Etsy sellers. Nabanggit kanina yung digital products. O sila yung nagbibenta ng mga digital planners, templates, mga design, clip arts, yung mga ganun. Mamaya tatalakayan natin yan. And then, meron din yung mga handmade product sellers. So, sila yung gumagawa ng mga crochet products, ganun, or mga, ano ba to, engraving, ganun, mga, basta handmade siya. And then, vintage product sellers, ayun yung mga retro, something like that. And then, meron din nagsisell ng mga services. And then dito na tayo papasok, print-on-demand product sellers. Okay? So what is print-on-demand? So is print-on-demand or POD is a retail fulfillment method where custom designed products like t-shirts, mugs, or books are printed, assembled, and shipped only after a customer makes a purchase. It eliminates the need for inventory, warehousing, or upfront bulk manufacturing cost as the supplier handles production and shipping. So ito yung kagandahan nito. Kahit andito ka sa Pinas and pwede mo siyang ibenta worldwide. So mostly dito sa Etsy, US yung karaniwang mga buyers. So kahit andito ako sa Pinas, nakakapag-sell ako ng mugs or mga posters, mga ganun. Iba-iba yung binebenta ko. Okay. So, for example, this is a very simple illustration ng dropshipping, print on demand. So, para siyang dropshipping din naman siya. Okay, so ito yung online store mo sa Etsy. And then, so ito yung buyer sa baba. If bibili sila sa store mo, magbabayad sila. So, magsasend sila ng payment sa store mo. So, marireceive mo siya kapag umorder sila. Kasi sa ibang bansa, hindi common sa kanila ang cash on delivery. So, bayad agad. And then, next, nakakonect naman na yung Etsy store mo sa print-on-demand supplier mo. So, ang gagawin mo na lang is babayaran mo itong sa supplier mo para ma-print na nila and then ma-ship nila sa customer yung order nila. So, ganun lang. Kapag bibili si buyer, meron na andun na sa Etsy account mo yung pera. And then, kasi hindi natin makukuha agad yung payment nila sa Etsy, so, kakailanganin mo ng extra fund para ikaw yung magbabayad sa Printify or sa POD supplier mo para ma-ship agad yung item. So, sa print on demand, kailangan mo talaga ng konting funds or puhunan. Ayun. Para makapag-start. Ako nung nag-start ako, okay lang yung mga nasa 2,000 muna. Kasi hindi ka naman magre-receive ng maraming orders agad. Tig-isa lang muna. Or depende if yung product mo is talagang papatok siya. So, kailangan mo ng mas malaking puhunan para ma-ship agad yung mga orders. Kasi kailangan mong bayaran agad si supplier. Okay. So, ito yung mga samples. So, meron siyang mga invitation cards, mga mugs, stickers, wall arts, and clothings. And marami pang iba. So, ito yung isang store. So, binibenta niya mga mugs and then mga Kindles. And then, yung mga mug, glass mug. Ayan. Yung iba naman, pwede din ito, mga t-shirt. Ayan. Okay. So, tools you need to know. So, ito, sa mga bago, so e-rank or NSA tool na alam nyo. Pero sa akin kasi nung una e-rank talagang na parang nakilala ko agad. And then, ito na yung ginagamit ko until now. And then, Canva or Photoshop. And then, ChatGPT. Okay, so meron namang libre naman. May libreng trial naman para sa e-rank.
And then sa Canva, pwede kang gumawa ng free account mo. And then ChatGPT is free lang din yan. Okay. So ito step-by-step guide. So first, gagawa muna tayo ng Etsy and Printify account natin. So we will be using Printify account as our print-on-demand supplier. And then we will do product research kung ano yung ibebenta natin. Okay, so nung nag-start ako, digital muna siya. So pwede kayong mag-digital muna kayo and then saka kayo mag-POD kapag alam nyo na yung pasikot-sikot. Okay, so pwede kayong mag-research sa Erank ng mga keywords or sa YouTube or sa Etsy mismo. And then after creating or after malaman nyo kung ano yung gusto nyong ibenta, and then mag-create na tayo ng designs using Canva, Photoshop, or ChatGPT, or AI tools na familiar kayo. And then number 4, list them on your POD supplier, like Printify, Chicato, Printful, Tinach, ganun. And mas maganda kapag try nyo magbukas ng account nyo sa apat na to, kasi ito ata yung common na supplier. So kapag alam nyo to, mas madami kayong alam na supplier. And kapag may mga clients na naghahanap ng gelato experience, printful experience, ganun, at least makakapasok kayo agad. And then next is creating mockups. And then after that, publish and observe. If i-observe natin yung listing natin, if nakakakuha ba siya ng views or clicks, ayan. And then repeat the process until we get our winners. So sa print on demand kasi, dahil nga saturated siya, hindi naman saturated, meron lang mga niches na talagang saturated. So hanapin lang natin yung mga sub-niches or niches na kunti lang yung competition. Or kaya natin gumawa ng mas creative and mas attractive na products. Okay, so sa next na video, ipapakita ko kung paano gawin ito. Okay, hello everyone. So, papakita ko lang sa inyo kung ano yung Erank. So, dito sa Erank, pwede nyong i-connect yung Etsy shop nyo. And, ginagamit ko to para tignan yung mga keywords. For example, sa niche na, for example, mugs. Ayan. Kung mugs kasi yung binibenta ko sa shop ko. So, sa mugs, tinitignan ko kung ano yung mga less competitive keywords. Yan. So, yung mugs, meron siyang 22,000 na searches. Ibig sabihin, ito yung mga taong nagsisearches ng mugs o naghahanap ng mugs. So, maganda talaga siyang ibenta sa Etsy. Pero, ayun nga, 2 million yung competition niya. So, ang gagawin natin, mugs yung ibebenta natin, and titignan natin kung ano yung mga meron maraming searches but less competition. So, ganito siya gamitin. For example, yung mga handcrafted mugs, pero hindi naman tayo pasok dyan kasi print on demand yung sa atin. Siguro ito, espresso mugs, book mugs, D&D mugs, game mugs. Ayan. Tapos, for example, itong D&D mugs. Kung gusto kong i-try itong D&D mugs, kopyahan ko to and punta ko sa Etsy. For example, punta tayo dito sa Etsy. And then, titignan ko naman kung ano yung designs na mabenta sa ganitong niche. Hindi ko alam yung D&D. Ayun. So, ganun ko siya ginagawa. And then, kapag may nakita akong design, o kagaya nito bestseller. So, itong design na to, under D&D mugs, mabenta siya. So, ang gagawin ko, gagawa ako ng katulad nito. For example, kukopyahin ko itong ADHD, Roll for Procrastination. Pero siguro, ibahin ko itong image. Or siguro, text lang siya. Alisin ko lang image, text lang siya. Or pwede namang ilagay ko siya sa t-shirt, ganyan. So, ganun ako nagtitest ng mga designs. Hanggang sa makahanap ako ng mabenta or bebenta. Ayan. So, ito yung gamit ng Erank. So, pwede kayong mag-search sa YouTube kung ano pa yung mga gamit ito. Kasi hindi ko maisa-isa ngayon. Kasi para hindi overwhelmed. So, ganito lang siya ginagamit. And then, punta naman tayo sa Etsy. Okay. So, sa Etsy. So, ito yung mga print-on-demand sellers. So, paano kung nagsa-search or nagre-research using Etsy? Okay. So, naghahanap lang ako ng mga, for example, mugs. Mugs yung bibenta natin or gusto natin ibenta. Tinitignan ko yung mga popular, ganyan. Mga popular mugs. Okay, hindi tayo naman. So, gagawa rin ako ng mga designs kagaya nitong mga mabebenta na to. Mga popular na to. Like, itong mommy, kasi malapit na ang Mother's Day. Kaya ito yung popular. So, gusto ko rin gumawa ng mga ganyan. Siguro, gagawa rin ako ng ganito using Canva and then pwede din natin ilagay ito sa t-shirt. Ganun siya. So,
Kung titingnan nyo, hindi naman kailangan graphic designer talaga kayo. Kung titingnan nyo, very simple lang tong mga bestseller, no? Yan. Pero syempre, dahil sa competition, dapat mas galingan nyo or mas attractive yung makeup nyo, yung design nyo, ganyan, para at least, kung i-compare man nila, at least titignan nila yung mas angat, di ba? Ganun. Ito, nakabenta na ako ng ganito kasi gumawa ako ng ganitong design and nakabenta ako. Ayan. So, effective siya, pero hindi kadalasan. So, kayo nang bahalang mag-research, mag-test ng mga products. Ayan. So, next naman, pwede din sa YouTube kung ano yung mga binibenta ng mga star sellers. No? Okay. So, mag-try tayo kung ano yung ito, ano din tayo nakabenta rin ako nito eh. Ayan. Sa akin kasi pang couple din siya eh. Try natin yung pang Max for Couples. Kakatawa din. And then ito, pwede din yan. Yan. Okay. So, good morning. Okay, so try natin gumawa nito. Try natin gumawa ng ganito. So, as a sample lang. And then, okay, so gagawa tayo ng ganitong design dito sa Canva. Okay. So, for mugs, design. So, kung may time kayo, aralin nyo tong Canva kasi dito tayo makakapag-train. Ayan, so, dito sa Printify, ito yung ating POD supplier. So, hanapin natin yung mugs. So, sa catalog nila, ang dami. So, gawa lang kayo ng ano niya dito. Kahit wala kayong Etsy store, pwede kayong gumawa ng free account. So, ito yung mga catalog nila. Wait lang naman. For you, okay? For you, ay, nag-iba na yung ano niya. Ayun, diba? So, human living mugs. Try natin si mugs. Ito yung bestseller nila. Bestseller, yung ginagamit ko kasi ito, accent coffee mug, kasi may mga kulay-kulay siya. And then, $6 lang siya. So, at least, pasok sa budget natin. Okay? So, start designing tayo. Madali lang to, promise. So, pag nagamay nyo siya, i-familiarize nyo lang. Wala naman, kahit naman magkamali kayo, pwede naman undo, ganyan. So, try nyo lang. Okay. So, i-upload, meron siyang ano dito, mga print file requirements. Ito yung size ng mga design. So, for example, print area is 2475, 1275. Ayan. Pero sa akin kasi, sa experience ko, kahit squared na lang. For example, 3,000 by 3,000. Kasi gagawin ko siya sa back-to-back ng mug. Kasi papakita ko sa inyo mamaya. So, for example, ay, asan na yung ano? Ito daw. Kupihan ko muna siya sa... Nagre-record ba tayo? Okay, recording. Okay. So, ito siya. Ano ko lang dito. So, good morning, handsome. So, siguro, hanap tayo dito ng magandang font. So, ako hindi talaga ako creative or hindi talaga ako graphic designer. So, tingin-tingin lang tayo dito. Mula. Okay. Kahit ano dito. Try lang naman natin. Okay. Ayan. So, ganito lang naman. So, kung gusto nyo palitan yung color, ito siya. Ayan. Good morning, handsome. So, ito personalize siya kasi may pangalan dito sa baba. Yung type. Ito naman sa templates, ito yung mga gawa ng design na pwede nyo. Ayan. So, gawa na siya. So, gusto kong lagyan ng mga ganito. No? And then, I love, saan kaya? Yung medyo nakakaanting naman daw. Ang pangalan. Ganito lang yung mga ano ko, design ko, pero bakit ganun may bumibili pa rin. So, iwan ko. So, hindi naman kailangan talagang basta nakakaano lang siya. Alam yung parang, for example, personalized kasi yung iba, kaya okay na yung design. Okay na yung, kahit simple lang design, basta yung pagbibigyan ng regalo is parang, uy, ang cute nito. Parang kung yung asawa mo yung magre-receive ng mga parang, oh, so cute, parang ganun. Yan siguro yung feeling nila. Yan. And then, I love you, ayan. And then, dito lang papalitan natin yung mga nila, fonts, ganyan. Pero if free, huwag niyong gamitin yung mga may logo na ganito. Kasi pang pro yan.
sample lang ito naman to. Okay, so ganyan. Tapos, gagawin natin para ma-download. Download, PNG siya. Tapos, transparent background and then download. Kung free naman yung gamit yung Canva tapos wala siyang transparent, ganito lang yung gagawin niya. I-download niyo lang siya na as is. Okay, and then punta tayo dito. So, upload natin siya dito. Ayan. So, max ko kasi binaback to back ko. So, dito, okay, so kapag sa free account ninyo na walang transparent background, dito meron siyang remove background dito. Ayan. Ayan, quick remove. Ayan. So, gamitin niyo yan. And then, duplicate ko siya para back to back sa mag. Ayan. Dapat din maging serious or very detail-oriented kayo sa mga ganito kasi may mga, yung mga Amerikano kasi or yung taga-ibang bansa, very, strict sila kapag mali yung placement, mali yung, yung spelling, ganyan, or ayaw nila ng colors, ganyan. Kailangan, dapat correct yung ilalagay ng mga wordings, ganyan. Okay, so, ito preview natin kung maganda ba yung placement. Kaya, di ba? Mas, parang ibaba pa natin, no? Parang masyadong tas. Ibaba natin yung name. Ibaba natin. So, meron siyang dalawang size dito. Meron siyang 11 ounce and 15. So, sa 11, kung i-preview natin, tignan nyo. Super baba naman yung name, no? So, gagawin natin, make a specific design. Ayan. And then, medyo taas naman natin or paliitin natin. Delete ko lang yun yung natin. Ayan. So, preview ulit natin. So, sa mag na to ay medyo okay siya. Sa mag na to, marami siyang colors. So, ang gagawin natin, after natin nilagay yung design, so save product. And then, ito, mockups naman siya. So, pipili tayo ng, ayaw kong maglagay ng 20 na mockups. So, pipili lang tayo ng mockups ng tig-isang color para, oops. Ayaw. So, ito yung mga images na pupunta sa Etsy shop natin. So, pili lang natin ang ating lahat ng colors na available. And then yung sizes na. Ayan. Para yung mga buyers, tingnan nila yung mga sizes and colors na gusto nila. And then save selection. Ayan. Ayun. And then, nung unang-una ko dito sa Etsy, kinukopya ko talaga yung mga titles nila. Pero, no. Kopyahin lang natin yung mga alam nating. So, personalized mug from girlfriend, wife, customer, husband. Ayan. So, ang gagawin natin, personalized, ayan. So, personalized siya. Personalized husband mug. Gift from girlfriend. Okay. So, ganito ko ginagamit sa rank. For example, husband mug. Punta tayo sa dito sa rank. Simple keywords lang para kasi pag mahaba yan, walang magpapapap dito na information. Check lang natin if ito. Ayan, so husband mug. So, ito yung mga nagsasearch. So, meron siyang mga 10 people searches every month siguro ito. Ayan. So, tapos competition parang madami din husband. So, tingin tayo ng mga keywords na maraming searches and then konti yung competition. So, ito, best husband mug. Siguro ilalagay ko ito sa mga tags niya. Funny husband mug, future husband. Ayan. So, custom mug, ilalagay ko rin ito custom mug. Kasi custom mug din naman siya. Okay. Custom mug for name. Ayun. Parang nilagyan natin ng maraming keywords. Couple. Pwede rin. Ilalagay ko ito sa tags niya. Hug. Ayun, pwede rin ito kasi isa lang yung pwede natin ilagay ito sa tags. And then wedding mug. Husband gives husband birthday. Ayun. Lalagay natin itong husband birthday gift. Diba? Ayan. Okay, so okay naman. So ngayon naman, darating dito si ChatGPT. Dito ko naman amin si ChatGPT. Okay, so meron akong ginawa dito template niya. So, or pwede naman ganito. Wait, for example, new chat. Para na-please nila. So, okay, can you please, lagi kong nalagyan ng please, hindi naman. Can you please make a 2-paragraph description
I use the edit title and create 13 optimized tags separated. Mas bilang yung separated. Okay, content. Ayun. Okay. Ay, wait. Okay, ito. Ilagay na natin yung ito. Okay. Ayun. So, kailangan kasi yung ginamit nating keywords dito nandito rin sa description for SEO daw. Okay, sabi ni Etsy. Ayan. So, make sure na dapat ano din talaga connected yung description, sabi ni Internet. Kasi sometimes hindi talaga siya hindi yung description niya dito hindi connected dun sa item. So, dapat i-edit din natin. Okay, so copy ko yan and then lagay natin dito. Palitan ko yan kasi ito okay na yan kasi ito naman yung features ng ano. Yeah, and then ito kasi kailangan natin yung tags, 13 tags. Oh my gosh, hindi ko na make the dapat 20 characters lang pala, hindi ko na tingnan natin ngayon para i-check din natin kasi sometimes paulit-ulit lang. So itong ganitong ginagawa ko kapag ayaw ko yung mga tags niya, dito ako kumukuha sa dito. So husband gives, okay yan. Yan ko yan, ganyan. Pero pag titignan ko naman sa ChatGPT, parehas naman siya. Why not, diba? Kopyahin ko na lang natin din. Pero may mga client kasi na gusto nila i-rank nyo, kunin yung mga ano. So, ano naman to yung mga common naman na keywords na sinesearch ng mga buyers. Kasi meron ditong husband birthday, customer friend, ayun, meron naman dyan. Pero kapag ayaw ni client na gumamit kayo ng ChatGPT, gumamit kayo ng i-rank, okay? Para hindi kayo mapagalitan. Pero sa akin kasi, may mga client na okay sa kanila ang ChatGPT. So, yun ginagamit ko. And then, alam ko naman na yung mga kalakaran na sa i-rank. So, kapag alam kong yung keyword is parang hindi naman ito masyadong nasa-search, pinapalitan ko talaga or chinecheck ko kung ano, kagaya nitong love gig mag, parang hindi mo naman isa-search to sa ano. Siguro, hobby, yung hobby kanina, hobby gift or hobby bag, yung nakita natin kanina. Ayan. Pwede siya sa anniversary, di ba? Cute husband, and ganyan. Okay, so ito naman, so palagi namin ginagamit ang standard. And then, automatically assign. And then dito sa pricing, tanongin niyo sa client niyo kung magkano yung profit na gusto nilang ano. So, sa client yan, no? So, ito yung mga tatanungin niyo yung pricing. Pero sa akin, hindi ko alam ang pricing ko dito kung kano ba. Ito kasing shop na to, pinag-aanoan ko lang to. Tester ko lang to. Wala pa talaga akong magandang product na 34.56. So, hindi naman yan yung talagang profit kasi mababawasan pa yan ng mga Etsy fees and then nagra-run din ako ng 30% off sa shop ko kaya mababawasan. So, hide in store muna natin and then publish. So, kapag na-publish niyo yan, pupunta na yan sa Etsy account nyo kasi naka-connect na yan. So, kapag magko-connect kayo ng shop, dito lang, manage shop. And then, ayun, kapag add new store, ayun. Add new store, Etsy, and then, yung ano nyo, ganyan. Okay, so, and then, sa name, ganyan. Okay, and tignan natin yung listings natin. So, dito sa listings, dito sa Etsy shop natin, dito sa listings natin siya makikita, pero dito sa drop. Kasi, hide in store natin siya, kaya dito muna siya sa drop. Hindi pa siya active. Ayan. Ayan, so nag-ano pa lang siya. So next na gagawin natin, so syempre ang pangit naman na ganito lang siya, no? So para makapag-compete naman tayo o maganda-ganda naman yung product natin, gumamit tayo ng mga mockups, di ba? Ang gaganda ng mga ano. So, meron din akong mockups dito sa Canva. Or pwede kayong gumamit dito sa Canva ng ano. Okay. For example, dito meron siyang mockups. Pwede kayong gumamit dito sa Canva, pwede kayong kumuha dito sa Canva, or pwede kayong bumili sa Etsy. Ayan. Ano ba yun? Okay, try natin. May mga maganda bang mockups nito. Ay, gusto ko ito. Ganda nito. Try natin. Ito siya. Marami pang iba, pero ito yung nakikita ko kasi ito sa Etsy. Ano na, naghang na. Wala na. Ayan, chinecheck ko lang baka hindi mag-record. Ayun, pwede din. Mas maganda yung mga lifestyle or merong nakahawak sa coffee, ganun. Bakit ayaw? Ayun. Ayun, dugtog na. Oh my gosh. Okay. And then, palakihin natin siya. Para, and then sa, pala ng Etsy listing, dapat 3,000 or 3,000 px or 2,000 or 2,000 px yung
sa Macaps niya. Okay, and then, i-upload ulit natin dito yung design na ginawa natin kanina, no? Ayan. And then, ayan lang, drag lang. Dali lang. Drag and paste. Ayan, so, habang naglo-loading to, ayun, ang ganda, oh. And then, download ulit natin yung page 2. Kung yung page 2 lang yung gusto nyo download yun lang, current page 2. Or pwede nyo namang i-select dito. Ayan. And then, done, and then, download. Ayan. Okay, and then, saan na yung dami kong tabs kasi. Okay, so, ayan. So, nalagay na natin nila. And, okay, ganyan. And then, kung gusto niyo pang lagyan to ng something mga instruction, ganyan, pwede din yan. Tingnan niyo yung mga, ng ibang mga competitors niyo kung ano yung mga ginagawa nila sa shop nila. And then, yun din yung gawin niyo. Kagaya nito, yung mga size chart, ganyan. Yung ito naman, naglalagay sila ng options o yung mga colors, ganyan. Kasi may mga iba kasi hindi sila nagbabasa ng mga description, kaya dito na nila nilalagay. Ayan. So, ganun siya. And then, i-ano lang natin yung ibang mga attributes. Check lang natin. So, materials natin is ceramic. So, yung mga mga product features nandun na sa description. No? So, malalaman yung ceramic to kasi nandiyan na ceramic. And then, dito primary and secondary color, hindi ko na linalagyan kasi marami naman siyang colors. Baka ma-confuse pa yung mga. In capacity, dalawa din yung sizes niya kaya. So, hindi ko nalalagyan yun. So, hindi naman kailangang gawin nyo to lahat or i-fill up nyo lahat. Yung mga alam nyo lang, no? Ganyan. So, kapag hindi nyo alam yun, leave na lang. Occasion, ano ba to? Pang birthday, no? Okay. Kasi pang pwede sa Father's Day, and then graphic is, kung wala naman dito, love and friendship. Okay, so, yun, and then yun, and then standard. Pwede din kayong mag-ano ng free shipping kung ayaw nang may bayad sa shipping. And then, lalagay ko to sa love mug, and then, publish. Yan lang. Pero save as ko. Kasi hindi pa siya, pwede ko pang palitan. Ayan. So, ayan, pwede na siyang active. I-active nyo, and then, tignan nyo if may mga views siya dito sa stats. Ganyan. Ayan. So, this month, meron na akong isang order. Meron akong 59 visits. Ayan. So, hindi kasi ako gumagamit ng ads. So, marketing, pwede kayong mag-Etsy ads. Ito yung magbabayad kayo para ma-boost yung listings. And then, ayan, kapag may sarili kasi kayong Etsy shop, at least nakikita nyo or na-familiarize kayo sa lahat ng mga dito. Okay, papakita ko sa inyo yung benta natin. Ay, hindi ko pa napapalitan to. So, within 9 months, meron tayong 63 sales pa lang kasi hindi ko talaga siya natututukan. Ayan. So, kung ano-ano lang yung binibenta ko. So, parang tinitest ko lang talaga kung ano yung mabenta sa ano na to. And then, mags kasi yung pinilo ko kasi nakikita ko na maraming na bumibili ng mags and maganda yung quality. Meron yung t-shirt. Ayan. Okay. So, ganun siya. And then, ngayon naman, sa next video, naman, kung paano mag-apply sa Upwork and then sa OLG.